O edi sige, bigay natin. Anong gusto nila? Di mag-aaral tayo, di ba? Aralin natin. Tara, hali kayo. Alam niyo ito, marami talagang matigas ang ulo dito. Hindi naman sa ano, talagang yun na raw paniniwala nila. Oo nga. Pero how about anong tawag dito? How about to have the desire to learn kung ano ba talaga yung truth? Hindi yung, kinagisnan ko na ito ng paniniwala ko. Hindi. Ako ganun din ako. Ako po kasi, ganun din kami dati. We believe yung rapture at saka itong second coming parehas. Oo nga naman, hindi ka na mag-aaral masyado kasi parehas lang naman eh. Ibig sabihin, you will never have the desire to open your Bible kasi alam mo darating naman pareho lang eh. Pero hindi po ganun eh. Detalyado po sa Biblia, magkaiba yung rapture sa second coming. Marami pong views, pero huwag kayong makikipagtunggali. Wala namang mangyayari. Yung tulad niya na inaano naman ng matandang nakausap ko, talagang iisang event lang daw. Sige po tatay, yun ang gusto ninyo eh. Gusto niya. Pero hindi naman kung gusto niya, yun ang nakalagay sa Bible, di ba? Makakapagbigay din sila ng mga verses sa inyo, pero tiyak hindi inaral. Believe me. Parang wag na tayong makipagtunggali. We are highly favored and greatly blessed. We are beloved. Okay? Yung mga Kristiyanong may ibang views sa tungkol sa end times, let's respect them, love them. Okay? O diba may katigasan talaga ang ulo. Pero marami pong mga Kristiyano na talagang may ibang view dati. And then nung inaral nila ito, ay oo nga pala, tama pala. Magkaibang araw pala yung event ng second coming at saka rapture. So tara, tingnan natin sa Bible. Bible pa rin ang authority. Yeah. Hindi man tayo magbibigay na kung ano-ano nang wala sa Biblia. Kung ano yun ang titutuin tayo. Bakit? Lahat po ng sasabihin natin nakalagay sa Bible at inaral natin. Inaral yan. Hindi lang basta-basta. Ay kasi ganun, ay kasi ganyan. Hindi Hindi katibayan. Okay? So, ito siya. Ito yung dalawang views, no? Ito siya. Two views. Okay, last. For that day is great so that none is like it. It's caused Jacob's trouble. Ayan. Ito po yung tinatawag na view regarding the tribulation. Dito na po tayo kasi yung rapture, alam naman natin talagang given. Marami po talagang views dyan na mayroong pre-trib, mid-trib. Okay. Pero ito, bigyan din natin to. Yung mga nagsasabing pre-trib, tayo po yon, naniniwala tayo na dadagitin tayo ng Panginoong Hesus bago dumating yung araw ng kapighatian. Yun po ay appointed time para sa mga Hudyo. Actually, yung 7 years, sapagkat nakumpleto na po yung 69 weeks. Ilang beses ko bang ulitin na kumpleto na yung 69 weeks, then you only have 1 week para makomplete yung 70 weeks ni Daniel, then wrap up na lahat, okay na. Two views. Alas, King James po nasunod ko, for that day is great, so that none is like it. Hindi po ito katulad ng tribulation na nararanasan natin for everyday life. Ito po ay tribulation na talagang it's caused Jacob's trouble. Ito ay matinding kapighatian. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo yan? Ayan, number 1, ito yung mga views, dalawang views. Ito yung views ng naniniwalang dadaan. Yes, dadaan daw. Ayon sa view po na ito, nandito daw at present ang church sa tribulation. Pero paano yun? Sige, isaalang-alang natin. Nandito raw ang church sa tribulation. Okay, ganito po yan. Isaalang-alang natin yung mga sinabi ng Panginoon na Jesus na tayo ay beloveds, no? Paano yun? Paano yung sinabi na dadagitin tayo para hindi natin maranasan ang rapture? Ano bang verse ang mapapatunayan natin doon? Simple lang po. May nakalagay po sa Bible na let us look forward to meet Jesus. Pero kapag naniniwala ka kasi nararanasan mo ang tribulation o great tribulation, parang gusto mong mamit ang Antichrist kaysa kay Jesus.
Pero may sinabi si Pablo na meron tayong blessed hope. Di ba? We are looking forward to meet Jesus, not the Antichrist. Okay? Kung naniniwala ka na meron kang blessed hope, at saka sinabi ng Bible na we are saved not to experience the wrath of God. Wrath of God means puot ng Diyos na isasabog sa mundo. Ano ang dahilan para maiwan ka rito sa tribulation? Tandaan po ninyo, nung tayo po ay manampalataya kay Kristo, lahat ng puot ng Diyos sa atin inalis na po. The wrath of God is being removed. Kasi yung wrath of God, nakadikit lang po yun sa mga meron pang Adamic nature o sinful nature o yung human nature kanila. Pero siyempre sa biblical terms tayo, Adamic nature and sinful nature. Okay? Ano ang rason bakit ka dadaan ng tribulation? Kung alam mong pinatawad na lahat ng kasalanan mo at yung wrath of God inalis na sa'yo, bahala na po kayo mag-isip doon. Diba? At least binigyan ko ng idea. Number 2, ito po yung view natin. Nope, wala po tayo dito. Tayo po ay na-rapture na. Ito po ay isang majority view. Majority view means most Christians in the whole world subscribe to this theory or belief, which is true. Ito po talaga. Hindi po ang belief po na ito ay hindi lamang po na imbento. Ito po ay talagang biblical. Sabi nila na imbento ito ng mga later times na raw, no, hindi. Okay, hindi po. Ito po ay talagang biblical po. Siguro itong latter times lang po na bigyan ng diin o tingkad yung katotohanan. Pero ang Bible po hindi nagbabago. Tandaan niyan. Okay? Revelation 6:7. For the great day of His wrath has come, and who is able to stand? Sa Tagalog, dumating na ang puot ng Diyos sa mundo. Sino makakatagal para harapin ito? Palagay mo, ikaw na tinubos ng Panginoong Diyos, pababayaan niyang isuong dito? I don't think so. Nasabi ko na po kanina, meron na lang po tayong isang week na hinihintay para matupad po yung 70 weeks Daniel. Yung 69 tupad na po. Di ba? Huminto lang po yung orasan sa kanila dahil nireject nila si Jesus. Then after that, syempre, tutuparin ng Panginoon yon. Doon nga po sa time na kung tribulation. Una muna doon, lalabas ang Antikristo. Tapos, di ba, alam naman mo mangyayari. Tatayo yung third temple, ganun. Alam naman niyo yun. Diba? 483 years from rebuilding of Jerusalem until the coming of Jesus. Ayan po yun, 483 years pala yun. So lahat po lang yan, 70 weeks po meron tayo. So, 69 weeks na culminated na po yan with Jesus coming, first coming niya, pinako siya sa cross, nabuhay na magmuli. Na lahat na po yan, kumpleto na yan. Isa na lang po ang hinihintay natin yung 70, yung 1 week na lang. Ito po yung 7 years of tribulation. Kaya please lang po, paniwalaan natin na ito po, anytime na rapture na at kukunin po ang church, dadagitin para hindi natin maranasan yung Great Tribulation, tribulation. Sabi po ng iba, yung mga naniniwala sa mid-trib, ang paniwala nila, ililigtas daw ng Diyos ang church sa gitna ng kapighatian. Pero ang totoo po niyan, sa pre-trib, ganito po sa pre-trib, bago dumating yung kapighatian, aalisin na ng Diyos ang church sa mundo. Yan po ang totoo. Okay? We are waiting now for the fulfillment of the 70th week. The last 7 years, the Great Tribulation. Yan na po yung lahat-lahat na po yan. So, marami po ako i-discuss sa inyo susunod yan, no? So, medyo muna natin kasi 10 minutes lang binigay ni TikTok sa atin. Tama na naman. At least meron tayong hinihintay. Meron kayong hinihintay sa akin na babahagi ko. Lagi po natin natandaan, mahal tayo ni Jesus. Tayo po ay protected po niya. Okay? At hindi niya papabayaan na suungin natin ang tribulation. Buong 7 years. Bago dumating yung 7 years, tatanggalin na po tayo dito. Napakaganda, hindi po. So, matindi ang daranasin ng mga maiiwan. Matindi. Pananakot? I don't think so. Ang dahilan, ba't sila naiwan? Matigas ang puso. Yeah. Ayaw nilang tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Kaya yun po nangyari. Tayo na rapture.